Si Gardo, ang leader ng grupong ng loob sa simbahan, at siya na nakakuha ng kwintas ng pinuno ng aswang na ipinagkatiwala na ni Menandro sa pare. Iniisip niya kung gaano kalaking halaga ang mapagbebentahan niya ng kwintas. Habang nakasalampak ng upo sa abandonadong warehouse, ay hawak niya sa kamay ang kwintas at pinagmamastang mabuti. Nang maramdamang may kasama siyang parating, ay agad niya iyong isinilid sa bulsa. Hindi niya talaga ipinakita sa mga kagrupo niya ang nakulimbat niyang kwintas. Sinadya niyang suluhin. May paglalaanan kasi siya sa mapagbebentahan niyon. Ang kapatid niyang nasa ospital na si Buknoy na kailangang maoperahan sa lalong madaling panahon. Minamala siyang makahanap ng trabaho kaya bumuo siya ng grupong manloloob sa 5 target nilang looban. Pagkatapos daw nun ay magkakanya-kanya na sila. Pang-apat ang simbahan sa napasok nila. May isa pa silang target, ang rest house sa bundok. Nang sumunod na gabi ay naghanda na sila sa pagpunta sa rest house. Samantala, hindi naman mapakali ang manananggal na si Kikay. Dahil nawawala ang kanyang kwintas, ang kwintas na pamana pa raw sa kanya ng lola niyang kamamatay lang. Paro at parito siya sa kubong tinitirhan niya. Iniisip niya kung saan ito nalaglag. Malamang daw ay nung nambiktima siya ng mga mountain climber kagabi sa bundok. Hinintay niyang sumapit ang hating gabi at ang sandaling pwede nang mahati ang katawan niya. Kinuha niya ang langis na in-order pa niya sa online. Mas mabango raw kasi yon kaysa sa dati niyang ginagamit. Buy one take one pa. Inamoy-amoy muna bago maarting ipinahid iyon sa katawan. Sa parting likod, dibdib, tiyan at balakang. Inirelax niya ang sarili. Hinintay ang unti-unting pagkalas ng pang-itaas na katawan sa pang-ibaba. Nang tuluyang mahati, ay kinuha niya ang soft cotton pink mosquito net na nabili rin niya sa Shopee at inilagay sa ibabang bahagi ng katawan niya para kahit daw matagalan siya sa labas ay hindi iyon lamukin. Iniingatan kasi niya ang kutis niya. Nagpahid din siya ng off lotion bago siya lumabas ng kubo at saka dali-daling lumipad patungo sa bundok. Ang grupo ni Gardo na nasa 5 ay kasalukuyan ng naglalakbay ng mga oras na yun sa bundok. Maya-maya pa ay nakarinig sila ng pumapagaspas. Napahinto sila at isa sa kanila ang nagtanong kung narinig ba ng mga kasama ang narinig niya. Nagtanguan sila at sabay-sabay na napalinga nang muli nilang narinig ang mga pagaspas. Unti-unti silang napatingala nang magdaan sa ulunan nila ang anino ng malaking pakpak. Automatikong sabay-sabay din silang napasigaw at nagpulasan. Nagkapungguan pa habang nagkakanya-kanya sa pagtakbo palayo. Tanging si Gardo lang ang naiwan na nakatulala sa sobrang takot. O ikaw, ano pang hinihintay mo? Bakit di ka pa tumakbo? Hindi pa rin natinag ang binata na natiling nakatulala sa manananggal na inikutan muna siya bago lumutang-lutang sa harapan niya. Namewang ang manananggal kahit hati ang bewang niya at matari na sinabing, akala mo naman ang gugwapo, nga asim naman. Excuse me no, hindi ko sila type. Pero ikaw. Umangat ang daliri ni Kikay at dumapo sa ilong ni Gardo, pababa sa bibig at sa leeg. Tila biglang natauhan si Gardo, kumaripas ng takbo. Hinabol naman ni Kikay ang binatang tila may gulong ang mga paa sa pagtakbo. Sinabi niyang hindi ito ang kailangan, kundi ang kwintas sa leeg nito. Pero hindi na siya naririnig ni Gardo sa sobrang takot. Nagkakandara pa si Gardo sa pagtakbo, hindi malaman kung saang direksyon pupunta. Lahat ng halamang hinahawi niya ay tumatama sa mukha ng manananggal na kasunod lang niya. Sige rin naman sa pag-iingay si Kikay. Kung bitbit lang daw niya ang mga paa niya, malamang ay tinadyakan na niya ang binatang OA matakot. Nakaisip siya ng paraan. Umikot siya sa kabilang direksyon. Nag-shortcut para salubungin doon ang lalaki. Pinulagapan niya ito nang makita. Sa gulat ay natumba si Gardo. Sinamantala ni Kikay ang pagkakataon. Ipinataw ang hating katawan sa katawan ng binata at saka nilaro-laro ang kwintas sa leeg nito. Aniya, unang tingin pa lang ay nakrasya na niya ang kwintas. Mukhang bagay daw ito sa kanya. Katerno ng dangling earrings niya. Napatingin naman si Gardo sa malaking hikaw ng dalagang manananggal na uuga-uga at nakita niyang magkakulay nga ito. Hinawakan ni Gardo ang kwintas at sinabing hindi niya yung pwedeng ibigay sa manananggal dahil kailangan niya yun para sa operasyon ng kapatid niyang si Buknoy. Saglit na nag-isip si Kikay. Maya-maya binigyan niya ng kondisyon ng binata.
Okay, kung ayaw mong ipaarbor sa akin yan at kung ayaw mong gawin kitang midnight snack, tulungan mo muna akong hanapin ang nawawala kong kwintas. Dito sa bundok, napakunot ang noo ni Gardo. Tinanong kung saang parte ng bundok naman sila maghahanap. Napahalukip-kip si Kikay at sinabing hindi niya sigurado kung saan nalaglag ang kwintas niyang pamana ng lola niya, kaya kailangan suyurin nila ang kabundukan, lahat ng niliparan niya kagabi. Nasapo ni Gardo ang noo sa problemang dulot ng manananggal. Hanap dito, hanap doon. Talagang hindi siya pinapaalis ng manananggal hanggat hindi nila nakikita ang kwintas na pinapahanap nito. Hanggang sa maubos na ang baterya ng flashlight niya. Malapit na ring malubot ang katawang lupa niya. Sinabi niya sa manananggal na pagod na siya. Bukas ng gabi na lang ulit nila hanapin ang kwintas. Nag-umiyak ang Kikay, pero habang umiiyak ay sinabihan niya si Gardo na umalis na. Binilangan niya ito ng 1, 2, 3. Kapag hindi pa raw ito umalis, ay kakainin na niya ito. Nagmamadali namang tumalikod na si Gardo. Tumalikod na rin ang manananggal at ipinagpatuloy ang paghahanap sa kwintas. Tatakbo na sana ang binata palayo nang makadama siya ng awa. Kakamot-kamot ng ulong binalikan ang manananggal. Hinubad niya ang kwintas at inilipat sa leeg nito. Nagulat naman si Kikay. Sa pagkakataong iyon ay siya naman ang natulala, lalo na nang sabihin ni Gardo na sa kanya na ang kwintas na yon. At saka tumalikod na ulit ang binata. Hinabol naman siya ni Kikay ng tanong kung paano na ang kapatid nitong ooperahan. Ang sagot ni Gardo, maghahanap na lang siya ng ibang paraan. Habang naglalakad palayo ang lalaki, ay tila nakaramdam ng estrangherong damdamin si Kikay. Nayakap niya ang kwintas at dinala sa dibdib. Palihim na sinundan ni Kikay ang binata hanggang sa makarating ito sa isang ospital. Mula sa puno ay nakatanaw ang manananggal. Noon niya nakumpirma na nasa ospital nga ang kapatid nitong ooperahan daw. Lumipat si Kikay pabalik sa bundok. Muling hinanap ang kwintas niya habang hindi pa sumisikat ang araw. Pero biko siyang makita ito. Kinabukasan, nang buo na ulit ang katawan niya, ay naisipan niyang dalhin sa sanglaan ang kwintas para makita kung may halaga nga ba ito. Ang masugit na tindera ay nagsabing 2 beses na iyong pinacheck doon. Ang una kasi ay nung si Minandro ang nagpacheck. Pero uulitin niya, walang halaga ang kwintas na yon. Ni katiting na ginto ay wala ang kwintas na yon. Kaya mabuti pa raw kung suotin na lang o kaya ay itapon. Sa inis ni Kikay sa kasungitan ng alahera ay sinabi niya ritong huwag magsungit dahil hindi bagay sa mukha nito. Sabay irap at talikod na niya. Bumalik si Kikay sa kubo niya sa bundok. Napilitang kuhanin ang alkasyang baboy at binasag. Naipon niya yung mula sa pagtitinda ng mga pananim niyang gulay. Iniipon niya sana para mapalakihan ang kubo niya, pero alam niyang merong mas nangangailangan yung kaysa sa kanya. Kaya nang maisupot ang pera ay dinala niya sa ospital. Nagkataon na wala si Gardo ron, pero natuntun niya ang silid na kapatid nitong si Buknoy. Ibinigay niya yon sa 10 taong gulang na bata. Tinanong ni Buknoy kung sino siya. Ani Kikay. Tawagin na lang daw siyang Ate Kikay at sabihin niya sa kuya na ang pera ay galing sa magandang manananggal sa bundok. Nanlaki ang mga mata ni Buknoy. Maitatanong pa sana siya kaso mabilis nang nakaalis ang dalaga. Nang malaman naman iyon ni Gardo, nung gabi ring iyon ay bumalik siya sa bundok. Hinanap ang tirahan doon ng manananggal. Gusto niya kasi itong personal na pasalamatan. Ilang beses siya nagpabalik-balik, nagkandaligaw-ligaw. Hanggang sa huli, sa wakas ay natagpuan din niya ang tagong-tagong kubo. Nagtao po siya pero walang sumasagot. Nagulat pa siya nang biglang may lumawit na ulo mula sa bubungan. Si Kikay na nagulat din nang makita siya. Tinanong niya kung anong ginagawa nito sa bubungan. Ang sabi ay tinatapalan lang niya ang butas dahil malapit na ang tag-ulan. Inalalayan ni Gardo ang dalaga sa pagbaba. Sunod-sunod ang tanong nito sa kanya kung paano niya natunton, kung anong kailangan, anong ginagawa niya ron. Sinagot naman iyon lahat ni Gardo. Pero natigilan ang binata nang makitang suot ni Kikay ang kwintas. Ang akala niya kasi ay nabenta na ito at doon nga galing ang perang dinala sa ospital. Pinaliwanag naman ni Kikay na walang halaga ang kwintas sa mga tao at ang pera ay galing sa alkansya niya. Ganun na lang ang pasasalamat ni Gardo sa dalaga. Sa tuwa ay nayakap pa nga niya ito. Habang yakap naman ng binata ay biglang naramdaman ni Kikay na tila may pasaway na paru-parong gumala sa loob ng tiyan niya at nagpaikot-ikot.
Nasa ganoon silang tagpo nang biglang maglapagan sa paligid ang mga aswang. Agad hinilan ni Kikay si Gado sa loob ng kubo at ikinandado iyon. Natakot si Gado at nagtaka sa pagdating ng mga aswang, mukhang gusto raw yata siyang lapain. Ani Kikay, hindi si Gado ang dahilan kundi ang kwintas. Napagtanto niyang iyon ang kwintas ng pinuno ng mga aswang at gusto iyong kunin sa kanya ng mga aswang. Sinabihan niya ang binata na mag-relax. Muling nagpahid ng langis si Kikay sa harap mismo ng binata at nang mahati na ang katawan niya ay tinago niya ang ibabang bahagi sa basement ng kubo. Saka siya nag-spray ng babango. Inutusan si Gado na umangkas sa kanya sa likod. Sunod-sunod ang iling ng binata. Ayaw daw niya dahil mahihiluhin siya. Pero sinabi ni Kikay na kung hindi siya aangkas ay mumukbangin siya roon ng mga aswang. Ayun na nga at kinakalampag na ang kubo. Kaya naman napilitan siyang pumasan sa manananggal. Umangat sila sa kisame ng bubong. Doon ay may sikretong takip. Inalis ni Kikay at doon sila dumaan paimbulog sa madilim na himpapawid. Paglapag nila sa ilang na lugar, akala nila ay ligtas na ron. Ngunit may isang aswang na parang de-remote na agad silang nasundan kaya tumakbo si Gardo habang si Kikay ay lumilipad kasabay niya. Pero natigilan si Kikay nang mapansin ang suot na kwintas ng humahabol sa kanila. Iyon ang kwintas na hinahanap niya, ang pamana sa kanya ng lola niya. Nangibabaw ang galit kay Kikay. Hinarap ang humahabol sa kanilang aswang, sinabihan niyang kanya ang suot na kwintas nito. At ito naman ang hinabol niya, nagkandara pa ang aswang sa pagtakbo. Napakamot na lang ng ulo si Gardo. Sa muling pagkikita nila Gardo at Kikay ay nagkakamabutihan na sila. Nakaupo sila sa batuhan kung saan tanaw nila ang buong bayan ng Santa Filomena. Pinasalamatan ng binata ang dalagang manananggal sa perang ibinigay nito. Malaki raw ang naitulong niyon para sa ikagagaling ng kapatid niya. Pinasalamatan din naman ni Kikay ang binata dahil ipinadama raw nito sa kanya kung paano maawa, makonsensya at higit sa lahat ay magmahal. Dati wala raw siyang ibang concern kundi ang mga make-up kit niya, mga kolorete at alahas. Pero ngayon, biglang iniisip na niya ang future. Sana raw magbago na rin si Gado at hindi na ulit magnanakaw. Nagtaas ng kamay si Gado tanda ng pangako. Sinabihan din niya si Kikay na magbago na rin at hanggat maaari ay iwasan ang mga biktima ng mga tao. Itinaas din ni Kikay ang kamay pero kaliwa kaya ibinaba iyon ng binata at ito na mismo ang nagtaas ng kanang kamay niya. Hahalikan na sana ni Gado ang dalaga ngunit napansin niyang wala sa leeg nito ang kwintas ng pinuno ng mga aswang. Ang suot na nito ay yung kwintas na pamana ng lola. Nahihiyang inamin ni Kikay na yung kwintas ng pinuno ng mga aswang naman ang naiwala niya. Siguro raw nalaglag sa leeg niya nung habulin niya ang aswang na may suot na kwintas ng lola niya. Inaya siya ni Gado na hanapin nila pero pinigilan niya ito at sabi ay hayaan na yun para hindi na sila guluhin ng mga kalahi niyang aswang. Sa halip ay sinandal niya ang ulo sa balikat ng binata at sinabing ituloy na lang daw nito ang naudot gawin kanina. Nangingiting itinuloy na nga ni Gardo ang paghalik sa dalagang manananggal. Samantala, ang kwintas ng pinuno ng mga aswang ay nasa gitna ng kalsada, naghihintay ng makakapulot sa kanya.